Masayang pumatay si Truong Thao lang. Hindi siya nag-aksaya ng salita. Kahit lumuhad si Cho ng Zon at humingi ng tawad. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Sabi ng aking kuya na mamamatay ka. Hindi ka mabubuhay. Ginamit niya ang isang galaw at pinadala si Cho ng Zon sa kabilang buhay kasama ng kanyang mga ninuno. Siya ay sumisigaw lamang sa takot. Wala nang magawa. Matapos tapusin ang usapan, lumapit si Dick Keng Thin kay Ton Huyn. Ang taong tulad niya ay karapat-dapat lamang ng ganoon. Aking nakababatang kapatid, umalis na tayo. Agad na umalis ang dalawa. Nang makarating sila, isang regalo mula sa langit ang bumagsak. Si Ton Huyn ay tuliro pa rin sa gamot at hindi makontrol ang sarili. Tumakbo siya at niyakap si Dick Keng Thin. Ang binata ay talagang mapalad. Sumugod si Ton Huyn ng napakalakas na nagpatomba kay Dick Keng Thin sa lupa. Hindi siya nakapag-react. Nakasandal siya sa lupa. Si Ton Huyn ay nakaupo sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay namumula. Tumutulo ang pawis. Ang kanyang mga mata ay tuliro. Hindi makontrol. Ang init. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking katawan. Alam na ninyo kung saan nakatingin ang mga mata ni Dick Keng Thin ngayon. Nako, Diyos ko. Tunay na isang weapon na nakamamatay. Ito ba ay rape sa isipan ni Dick Keng Thin? Baka ang kanyang unang beses ay magtatapos ng ganito. Sa nakaraang buhay, siya ay isang virgin. Nag-reincarnate siya sa Myriad Realms battlefield. Naglakbay ng malayo, at isa pa rin siyang virgin. Ang virginity ng dalawang buhay niya ay nagtipon sa galit sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito ay isang pagkakataon mula sa langit. Kung gayon, kailangan ko lang tanggapin. Halika na, baby. Si Zhao Zhao, sa sandaling ito, ay nakatayo sa lamig. Hindi gumagalaw. Nakatitig siya kay Dick Keng Thin. Lola, tingnan natin kung anong magagawa mo. Nang makita ni Dick Keng Thin ang tingin ni Zhao Zhao, agad na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Takot na takot siya. Hayop, nahuli ako ng aking asawa. Muntik ko nang makalimutan. Nandito pala ang aking asawang si Zhao Zhao. Ang sitwasyon na ito ay talagang mahirap. Masayang sinabi ni Dick Keng Thin. Zhao Zhao, huwag mong maintindihan. Ano itong nahahawakan ko? Tulungan mo ako. May makatulong. Si Zhao Zhao sa sandaling ito ay labis na seloso. Kung hindi niya maayos si Dick Keng Thin, tiyak na pupunta siya kay Yama. Ang magandang dilag na si Ton Huyn ay hindi na makontrol ang sarili. Patayin mo ako. Bilisen. Nakikiusap ako. Patayin mo ako. Si Dick Keng Thin ay nakahiga doon. Hindi niya ito magawa. Hahanap ako ng paraan upang gamutin ka. Huwag kang mag-alala. Si Truong Thao lang, na nanunood mula sa tabi, ay nagsalita rin. Aking kuya, ang aking matandang tiyan ay nagsabi na ang mga babae ay parang delubyo. Hinding-hindi dapat manukso. Bakit hindi ka nalang hayaan? Bibigyan ko siya ng isang galaw. Karapat-dapat sa pangalang Truong Nautan, Zhang Brain Dead. Kinuha ni Dick Keng Thin ang isang Paildores. Habang yakap ang babae, nahihirapan siya kumilos. Magandang dilag. Huwag mo na akong yakapin. Bilisan mo at inumin mo ang Paildores na ito. Magiging okay ka na. Kung magpapatuloy ka pa, ipapadala ako ng aking asawa sa impyerno. Agad niyang isinubo ang antidote sa bibig ni Ton Huyn. Sumunod si Ton Huyn at ininom ang Paildores. Mabilis niyang nilunok ang Paildores. Mabilis siyang nakaramdam ng kailanawan. At pagkatapos ay nakatulog sa kamay ni Dick Keng Thin. Sa wakas, tapos na. Nagtatanong si Truong Thao lang. Kuya, anong gagawin natin sa kanya ngayon? Sumagot si Dick Keng Thin. Nainom na niya ang antidote. Walang problema sa Thi-Thang Tan, aphrodisiac powder, sa kanyang katawan. Mabilis siyang gising. Pagkalipas ng isang oras, si Ton Huyn ay nagising. Tuliro pa rin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay walang lakas. Nakaupo sa lupa, nang tuluyan siyang magising. Nagulat siya at nataranta. Naalala niya ang nangyari kanina. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Nagulat na sinuri ni Ton Huyn ang kanyang damit at katawan. Nalaman niya na walang nangyari. Ang kanyang damit ay buo. Nakaramdam ng ginhawa ang kanyang puso. Nakatiyak na siya. Maingat niyang inayos ang kanyang damit at lumingon upang magpasalamat. Maraming salamat sa inyong tulong. Si Zhao Zhao ay seloso pa rin. Huwag mag-alala.
Walang nangyari sa iyo. Huwag sa akin magpasalamat. Magpasalamat ka sa aming young master. Huwag mag-isip ng mali. Ang aming young master ay gumamit ng Pyldores upang detoxin ang iyong katawan. Idinagdag ni Dick Kingphin. Walang anuman. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Tumutulong lang ako. Si Ton Huyn. Sa kanyang puso, ay lubos na nakaramdam ng ginhawa. Nahihiya siyang malumanay na lumingon kay Dick Kingphin. Ako si Ching Zuan, alagad ng Hyen Sect. Maraming salamat, young hero, sa pagliligtas ng aking buhay. Nakatayo si Dick Kingphin. Nakahalukip-kip, ang Hyen Sect. Lahat ba ay babaeng alagad? Kung gayon, kilala mo ba si Xian Yuan Luoluo, Hinvin Laklak, doon? Siyempre, kilala ni Ton Huyn ang pangalan na ito. Si Xian Yuan Luoluo ay ang saintess ng Hyen Sect. Kilala mo siya? Kumpiyansang sumagot si Dick Kingphin. Siyempre, kilala ko siya. Siya ang fiancé ni Dick Kingphin. Pagkarinig nito, hindi na nahihiya si Ton Huyn. Naging seryoso ang kanyang mukha at naging malamig. Anong sinasabi mo? Walang sinabi. Agad niyang binunot ang kanyang espada. Ang espada ay napakatalim. Sa isang matinding galaw, sumugod siya patungo kay Dick Kingphin na nalilito. Naglakas loob kang insultuhan ang saintess ng aming Hyen Sect. Karapat-dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Ang espada ni Ton Huyn ay tumutok sa noo ni Kingphin. Sa puso ng bawat alagad ng Hyen Sect, ang saintess ay ang magiging sect master sa hinaharap. Napakataas at walang kapantay. Para kay Ton Huyn, ang saintess ay napakabanal. Paano siya magkaroon ng kasunduan sa ganitong uri ng mortal? Pinuri ni Dick Kingphin. Tunay na tapat ka sa iyong saintess. Dahan-dahan siyang umilag. Para sa kanya, ang galaw na ito ay parang laro ng bata. Si Dick Kingphin ay may mapanuksong tingin. Tinitingnan si Ton Huyn mula ulo hanggang paa. Ang mga babaeng sword cultivator ay ganyan ba lahat? Nagulat din si Ton Huyn. Ganoon kadali niya lang naiwasan. Mas lalo siyang nagulat nang lumingon siya at nakita niya na malapit na ang isang kamay ni Kingphin sa kanyang mukha. Ang batang ito, ganoon kabilis. Sa isang galaw, itinulak siya ni Dick Kingphin sa sulok ng puno. Ang babae ay tuliro. Nanunood ba siya ng romance novel? Para sa isang lalaki, mas matigas ang ulo ang babae. Mas malaki ang pagnanais na manakop. Masayang sinabi ni Dick Kingphin. Gusto ko ang iyong katapatan sa iyong saintess. Tunay na isang inosenteng babae. Sumugod si Zhao Zhao. Galit na nagtanong. Ton Huyn. Bakit mo ginagawa iyan? Kakaligtas ka lang ng aming young master. At gusto mo na siyang patayin. Tunay na sinuklian mo ng sama ang kabutihan. Si Ton Huyn. Pagkatapos marinig ang pagsermon ni Zhao Zhao, ay medyo nahihiya sa kanyang puso. Namula siya. Nahihiya. Hindi alam ang gagawin. Si Truong Thao lang ay nakatayo sa tabi. Nanunood siya ng palabas kanina pa. Tama ang matandang Tianxi. Ang mga babae ay delubyo. Kagaling lang. Gusto na niyang patayin ang nagligtas sa kanya. Ang mga babae ay talagang nakakatakot. Agad na itinulak ni Ton Huyn si Dick Kingphin palayo. Galit niyang sinabi, sino ang nagsabi sa kanyang insultuhan ang aming saintess? Masayang sumagot si Dick Kingphin. Ininsulto ko ang inyong saintess. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, pag-uwi mo, tanungin mo ang inyong saintess kung nagkaroon ba siya ng kasunduan sa Yiklan ng Southern Region. Hindi pa rin naniniwala si Ton Huyn. Young man, gaano ka katanda? Sapat na ba ang edad mo? Ang aming saintess ay hindi bababa sa 10 taon na mas matanda sa iyo. Imposible yan. Si Dick Kingphin ay labis na kumpiyansa. Mas matanda sa akin. Ano ngayon? Kung mas matanda siya sa akin, hindi siya maaaring maging asawa ko. Gusto ko ang mga babaeng mas matanda sa akin. Ang pagpapatakbo ng eroplano ay mayroon ding kasiyahan. Tiningnan ni Dick Kingphin si Ton Huyn mula ulo hanggang paa. Halimbawa, ikaw ay malaki rin. Ang mga babaeng sword cultivator. Ganyan ba lahat? Isang asul na damit, na may espada. Taas na 175 centimeters, mahaba at manipis na mga binti. Maputi na balat, ang kanyang mga mata ay may bahid ng lamig. Kung ikukumpara sa mga supermodel noon, mas maganda pa rin siya. Nang makita ni Ton Huyn ang abnormal na tingin ni Kingphin,
Nagulat siya. Tinakpan ng kanyang kaluluwa. Namula siya at sinumpa si Dick Kingpin. Ikaw ay isang walang hiya. Ayaw na ayaw ni Ton Huynh sa mga lalaki. Sa katunayan, ayaw na ayaw niya sa anumang bagay na may kinalaman sa mga lalaki. Kasama na ang mga young master tulad ni Dick Kingpin. Naglalaro si Dick Kingpin na inosente. Kinalmot ang kanyang ulo. Nahihiyang nagsalita. Nagbibiro lang ako. Sa pamamagitan na rin. Gusto kong tanungin kung bakit ka pumasok sa teritoryo ng aking Southern Region Yiclan. Ikaw, ang pangunahing alagad ng YN sect na malayo. Paano ka lumitaw sa lugar na ito? Ayaw pa rin ni Ton Huynh kay Dick Kingpin. Nananatili siyang nakatakip ang kanyang kaluluwa gamit ang kanyang mga kamay. Pumunta ako sa Southern Region na may layuning hanapin ang tagapagmana ng Four Divine Beasts Martial Meridian. Ang lokasyon ng kakaibang pangitain noon ay ang Southern Region. Masayang sumagot si Dick Kingpin. Hinahanap mo ang Four Divine Beasts Martial Meridian. Nagkakataon lang. Iyan ang aking maliliit na kapatid. Dahil ako ang kanilang kuya. Ang mukha ni Ton Huynh ay puno ng paghamak. Ikaw ang kanilang kuya. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Martial Meridian ay first grade lamang. Sabi ng pangit na salita. Sa mundong ito, walang sino mang mas trash, kaysa sa iyo. Ang Tianlua World ay tinatawag itong Martial Meridian. Ngunit ang Upper Realm ay tinatawag itong Bloodline. Bloodlines are related. Ikaw ay first grade lamang. Anong grade ang maaaring magkaroon ng mga nakababatang kapatid mo? Karaniwan mong ginagamit ang mga linya na ito para manukso ng mga babae. Nagtatanong si Dick Kingpin. Kung hindi ka naniniwala, tataya tayo. Okay. Kung ang 4 na Divine Beasts Martial Meridian ay ang aking minamahal na mga kapatid. Kung gayon, talo ka sa pusta na ito. Kailangan mong maging aking ika-51 asawa. Ha, naglakas loob kang sumugal sa akin sa pagkakataong ito. Nahihiya si Ton Huynh. Namumula ang kanyang mukha. Sige, tataya ako. Ano ang dapat katakutin? Mas nag-aalala pa ako para sa iyo. Hindi ako naniniwala na ang isang tulad mo ay kuya nila. Kung gayon, magkakaroon tayo ng isa pang asawa. Sumugod si Truong Thaulang kay Dick Kingpin. Nataranta na nagsalita. Aking kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin na ang Four Divine Beasts Martial Meridian ay talaga ang iyong mga nakababatang kapatid? Kuya, lumingon si Dick Kingpin at walang pakialam na sumagot. Tama, anong problema? Hindi mo rin ako tinanong. Agad na niyakap ni Truong Thaulang ang hita ni Dick Kingpin. Nataranta. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Parang nakakakita siya ng idolo. Kuya, pwede ba na ang iyong mga nakababatang kapatid ay sumali sa Longhuhuzong ng inyong nakababatang kapatid? Kung hindi mo mamasamain, makakahanap ako sa iyo ng ilang dosenang fiancé. Lahat sila ay magagandang babae mula sa aking Longhuhuzong. Nawalan ng salita si Dick Kingpin. Hindi pa roon natatapos. Si Truong Thaulang ay nagpakita ng mahinhin na anyo. Kung hindi mo mamasamain, ako, si Truong Thaulang, maaari rin akong maging babae mo. Pagkarinig nito, sa mukha si Dick Kingpin. Nagdulot ito ng isang agos ng ilog. Ang utak ni Truong Thaulang ay sira talaga. Agad na lumipad si Truong Thaulang at niyakap si Kingpin. Binigyan siya ng libu-libong halik ng pag-ibig. Natataranta si Dick Kingpin. Huwag, nakikiusap ako. Huwag mo akong daran sa mukha. Lumayo ka sa akin. Ang makita ang eksenang ito ay nagdulot ng mga balahibo. Ang dalawang magandang dilag na nakatayo rito ay nakaramdam ng kilabot. Si Truong Thaulang ay kusa na nagbibigay. Samantalang si Dick Kingpin ay natatakot at sumisigaw ng hindi humihinto. Tinanong ni Ton Huynh. Talaga bang siya si Truong Thaulang ng Longhuhuzong? Sumagot si Jiao Jiao. Siya nga iyan. Ang number 1 sa mundo. Si Truong Thaulang. Ang number 1 na nigel-inang ng Liet Buang Kuang Ki hanggang sa dulo. Ang number 1 sa mundo sa talento. Ang number 1 sa kakayahan. Ang pinakabatang battle god sa kasaysayan. Sinabi ni Dick Kingpin kay Ton Huynh. Kung sumang-ayon ka na sa pusta, dadalhin kita sa aking Yiclan. Hayaan kitang makita ang aking maliliit na kapatid. Matagal na rin akong hindi nakakauwi. Namimiss ko sila. 1.5 taon na ang nakalipas. Siguro kaya na nilang maglakad at magsalita ang 4 na little treasures.
Nagtatanong si Ton Huyên. Totoo ba ang sinasabi mo? Sa puso ni Ton Huyên. Naisip niya, bagaman hindi malinaw ang pinagmulan at kakayahan ng batang ito. Ang number 1 henyo na si Truong Thao lang ay tinawag siyang kuya. Hindi siya maaaring balewalain. Lubos akong nananabik na makita kung ano ang magiging resulta mo. Si Dick Keng Thin, Zhao Zhao, at Truong Thao lang ay umalis. Sila ay naglakbay at masayang nag-usap. Gayunpaman, mukhang may mali. Si Truong Thao lang ay nakaluhod sa lupa. Naghihintay ng matagal. Kaya lumingon siya. Natarante siya. Bakit sila umuwi? Tatay, hintay. Sasama ako. Pagkarating sa Yiklan, sumigaw si Dick Keng Thin. Aking ina, nandito na ako. Ang apat ay pumasok sa bahay. Tumakbo ang housekeeper upang salubungin sila. Young Master, ilang panahon na ang nakalipas. Noong wala kayo rito, nakatanggap ang tribal chief ng ilang sulat mula sa Wuklan. Pagkatapos nito, dinala ng tribal chief ang ilang young masters at young ladies at pumunta sa Wuklan. Sinabihan niya akong maghintay rito para sa young master. Nagulat si Dick Keng Thin. Ano ang sinabi mo? Dinala ng aking ina ang 4 na little treasures sa Wuklan. Sa puso ni Dick Keng Thin. Natarante siya. Patay. Ang mukha ni Dick Keng Thin ay naging madilim. Wu Tai A. Wala akong pakialam kung ikaw ang aking lolo sa tuhod. Naglakas loob ka bang galawin ang aking ina? At nagbalak ka pa sa aking little treasures. Naglakas loob kang saktan ang aking Yiklan. Hinding-hindi ako magiging maawin. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina lamang at ang 4 na little treasures. Kung may mangyari sa kanila, hinding-hindi palalampasin ni Dick Keng Thin ang sinuman. Wuklan. Sinabi ni Dick Keng Thin kay Zhao Zhao. Zhao Zhao, pupunta ako sa Wuklan. Manatili ka sa Yiklan. Hanggat hindi pa ako nakakabalik, hinding-hindi ka aalis. Hanggat hindi umalis ang mga miyembro ng Yiklan sa Yiklan. Titiyakin ko na walang sino man ang makakasakit sa kanila. Sa ganitong kritikal na panahon, alam ni Zhao Zhao na napakahalaga nito. Hindi siya nagtanong. Agad siyang tumango. Opo, young master. Tiningnan ni Dick Keng Thin si Ton Huyên at Truong Thao lang. Agad na sinabi ni Truong Thao lang. Isang araw para sa kuya. Isang buhay para sa kuya. Ang ina ni kuya ay ina ko rin. Ang mga nakababatang kapatid ni kuya ay little kuya rin. Sasama rin ako. Mabilis na sumagot si Ton Huyên. Sasama rin ako sa iyo. Sa harap ng tagapagmana ng 4 Divine Beasts Martial Meridian. Paano niya palalampasin ang pagkakataon na magpakita? Hindi niya maaaring hayaan ang Long Hu Wuzong na unahan siya. Masayang si Dick Keng Thin. Mabuting kaibigan. Okay, sandali lang. Agad niyang tinawag si Hao Tian Huyên, Hao Tian Dog. Mula sa kalangitan, dahan-daang lumitaw ang isang spatial vortex. Agad na lumitaw si Hao Tian Huyên. Master, nandito ang inyong aso. Anong utos ninyo? May kailangan akong gawin ng ilang sandali. Ingatan mo ang Yiklan para sa akin. Sino mang lumabag sa Yiklan o may masamang intensyon, patayin agad. Huwag maging maawin. Masayang winagayway ni Hao Tian Huyên ang kanyang buntot. Sinusunod ang utos, Master. Nang makita ni Truong Thao lang ang maliit na aso, natakot siya at namutla. Naghanda para sa laban. Nako, halimaw, tao at nagulat din si Ton Huyên. Tinakpan ng kanyang bibig. Ang maliit na asong ito ay napakalakas. Napakatakot ng aura na kumakalat. Ito rin ba ay subordinate ng batang ito? Talagang nakakagulat. Sumunod, inilagay ni Dick Keng Thin ang kanyang daliri sa kanyang bibig at nagsipol ng malakas. Mula sa kalangitan, dahan-daang lumapag ang isang malaking ibon. Narinig ni Kim Zthiu, Golden Winged Bird, ang tawag at dumating upang salubungin ang kanyang master. Ang hangin mula sa kanyang mga pakpak ay napakalakas, na halos mapalipad ang damit ng dalawa sa ilalim. Sinabi ni Dick Keng Thin, Little Kim, bilisan mo at dalhin mo kami sa Wuklan. Nagulat na naman si Ton Huyên. Ano na naman itong banal na hayop? Napakalakas nito. Ano ba talaga ang lakas ng batang ito para magkaroon ng ganoong karaming nakakatakot na subordinate? Ang mga halimaw na ganoon kalakas ay sumusunod sa kanya. Pagkatapos nito, sumakay silang tatlo sa Kim Zthiu at umalis. Kinabukasan,
Sa isang madilim na gabi na puno ng mga bituin. Sa labas ng pader ng Yiklan. May grupo ng mga tao na nakasuot ng madilim na damit. May hawak na matatalas na sandata. Palihim na pumapasok. Sinabi ng isa, inutusan tayo ng kamahalan na kumilos ngayon. Kailangan nating lubusang puksain ang Yiklan. Ito ang pinakamagandang oras upang kumilos. Si NGTT ay naloko ng Wuklan na pumunta doon. Sumama siya sa 4 na golden diamonds. Ngayon, ang loob ng Yiklan ay ganap na walang laman. Wala nang malakas na battle power na nagbabantay. Nagsimula silang umatake, umakyat sa pader, at naghanda na pumasok upang puksain. Sinabi ng pinuno, mga kuya, maghanda, sundin ang aking hudyat, at sisilakay tayo upang puksain ang Yiklan. Mga kuya, magpatayan tayo ng husto ngayon. Gayunpaman, ang isang paa niya ay kapagbaba lang sa loob ng bahay ng Yiklan. Hindi niya alam na pumasok na siya sa tarangkahan ng kamatayan. Nagulat siya sa eksena sa harap niya. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Paano kayo naglakas loob na lumusob sa aking Yiklan? At naglakas loob pa kayong magyabang na pupuksain ninyo ang lugar na ito? Sino ang nagbigay sa inyo ng ganoong lakas ng loob? Talagang matapang kayo upang pumasok dito. Sa harap niya ngayon ay isang maliit na aso na nakaupo sa isang upuan. Nakahiga ang mga mata. May hawak na tumpok ng ubas na masarap kainin. Para siyang nagbabakasyon sa beach. Galit na sumigaw ang pinuno. Sino ka? Gayunpaman, hindi pinansin ng maliit na aso siya. Dahan-dahan niyang kinakain ang bawat ubas. Damhi ng buhay. Bihira ang pagkakataon na umalis ang master at wala sa bahay. Paano ko palalampasin ang pagkakataong ito? Sumigaw ang isang asasin. Mahal, sumugod na tayo. Huwag na nating pansinin kung sino siya. Ano man ang mangyari, maliit na aso lang siya. Nag-isip ang pinuno at nakita niyang tama. Ang mga malalakas sa Yiklan ay umalis na lahat. Sumugod na lang tayo at puksain ang buong Yiklan. Naglakas loob kayong manggulo sa aking bakasyon. Gusto ninyo nang mamatay. Ang Yiklan ay hindi lugar na maaari ninyong lusubin. Sa isang galaw, ang maliit na aso ay dumura ng lahat ng buto ng ubas sa kanyang bibig. Ang bawat buto na lumipad ay parang mga hidden weapon ng Tangsek. Ang galaw na ito ay halos pumuksa sa mga assassins. Lahat sila ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mga nasa bubong ay hindi pa nakatalon ay namatay na. Ang pinuno ay nagulat, maliit na buto lang ng ubas. Ganoon kalakas, sinabi ng maliit na aso. Umasa lang kayo sa tumpok na basura na ito na maglakas loob na lusubin ang aking Yiklan. At humihingi pa kayo ng pagkalipol sa buong angkan ng aking master. Talagang malaki ang loob ninyo. Sa isang pagkamot ng maliit na aso, hinati nito ang pinuno ng mga assassins. Hindi pa siya nakapagdepensa o nakalaban. Agad siyang napatay ng maliit na aso. Ang iba sa tabi ay namatay na rin nang hindi naintindihan kung bakit. Ang pinuno sa kanyang puso ay labis na nagulo. Hindi siya makapaniwala. Hindi maaaring mangyari. Paano ito nangyari? Hindi ba't lahat ng battle power ng Yiklan ay umalis na? Bakit mayroong ganoong abnormal na kalakas? Talagang isang patibong. Lahat ng assassins ngayong gabi ay napuksa. Sa sandaling ito, sa harap ng Wu Mountain City, teritoryo ng Wuklan, isang grupo ng 5 tao ang naglalakad sa malaking kalsada. Si NGTT ay nakasuot ng damit ng Yiklan. Sa kanyang tabi ay ang 4 na little treasures na may ancient divine beast bloodline. 5 tao ang naglakbay ng malayo. Sa wakas ay nakarating sa bahay ng kanyang ina. Ang 4 na little treasures ni King Thin ay pinangalanan ayon sa 4 divine beasts, Dik Huyn, Yizuan, Dik Tuak, Yikei, Dik Long, Yilong, at Dik Yihu. Nagtatanong ang mga little treasures. Ina, bakit tayo pupunta rito? Sabi ni second brother na hindi gusto ng lolo sa ina ang buong pamilya natin. Ang mga mata ni NGTT ay hindi mapigil ang maging tense. Nagtaka siya sa kanyang puso. Kung ang Wuklan ay inatake, ang eksena sa loob ng Wu Mountain City ay tiyak na hindi ganito. Sinasabi sa sulat na ang Imperial Family ay sumalakay at marami ang namatay at nasugatan. Bakit napakatahimik ng mansion ngayon? Bukod pa rito, wala ring bakas ng pagkawasak o labanan. Ngunit hindi siya umalis. Nag-aalala pa rin siya sa kanyang ina. Ano kung malubha talaga ang sakit ng kanyang ina? Bukod pa rito, sa pagdating na ito,
Inaasahan niyang maayos ang sama ng loob ng Yiklan at Wuklan. Kung magtagumpay, magiging magandang bagay ito. Sinabi niya sa 4 na Little Treasures. Pumunta tayo at bisitahin ang lola sa ina. Pagpasok ng 5 tao sa Wuklan. 17 taon na ang nakalipas mula nang huling bumalik si NGTT sa lugar na ito. 2 bantay ang nakakita sa kanya at nagsalita. Ang isang bantay, ang kanyang mga mata ay nanginginig. Isang panunuya ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi ba't ito ang traidor na sumuko sa aming Wuklan? Ngayon ay bumalik siya. Agad na sinabi ng isa pa. Ang clan master ay talagang matalino. Naloko niya talaga siyang dalhin ang kanyang mga anak pabalik. Biglang, sumara ng malakas ang pangunahing tarangkahan ng Wuklan. Nagulat at nataranta si NGTT. Ano na naman ito? Ang 4 na Little Treasures ay hindi umalis sa tabi ng kanyang ina. Mahigpit nilang hinawakan ang kanyang palda. Ang clan master ng Wuklan, si Wu Tai-A ay dahan-daang lumabas. Sa likod niya ay isang malaking bilang ng mga miyembro ng Wuklan. Masaya siyang nagsalita ng malakas. Aking mahal na anak, sa wakas ay bumalik ka na. Gayunpaman, ang lahat ng nasa likod niya ay may malamig na mukha. Ang kanilang mga ngiti ay malisyoso at mapanlinlang. Si NGTT ay tinawag din si Wu Tai-A ng ama. Pagkatapos nito, seryoso siyang nagtanong, Ama, niloko mo ba ako? Ang Wu Mountain City ay payapa. Walang bakas ng labanan. Hindi ito inatake. Lahat ng aking tiyuhin at lolo ay hindi nasugatan. Hindi ba't niloloko mo ako? Kung talagang umatake ang Imperial Family, ano ang mangyayari sa Wu Mountain City? Imposible na ang mga miyembro ng Wuklan ay ganoon pa rin karami. Malamig na sinabi ni Wu Tai-A, kung hindi kita lolokohin. Susunod ka bang umuwi? Pinalibutan ng Wuklan ang 5 tao. Sa mga tao, bukod sa Clan Master Wu Tai-A na isang 9th grade Battle Emperor, mayroon ding 4 na iba pang Battle Emperors. Ikaw, isang 6th grade Battle Emperor. Paano ka makakalaban? Nang makita ito ng 4 na Little Treasures, pinalibutan at niyakap nila ang kanyang ina upang protektahan siya. Ina, napakasama ng lolo. Ang Wuklan ay napakasama rin. Ang mukha ni NGTT ay naging labis na pangit. Ang puso ni Titi ay labis na nasasaktan. Sa wakas, ang nagpatibong sa kanya ulit ay ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ama. Ama, mula noon, hindi mo kailanman ako itinuring na iyong anak. Palagi mo akong sinasamantala. Bakit? Si Dick H, Yihu, at Dick Tuak, Yik, ay nagpatahimik sa kanyang ina. Ina, huwag kang umiyak. Ang mga taong iyon ay naglakas loob na mambuli sa iyo. Pupuksain namin sila. Naalala niya noong araw, sa simula, para sa kapakanan ng Wuklan. Niloko siya ng kanyang ama na pumasok sa palasyo upang tuparin ang kasunduan kay Fang Fuonghong. Dahil hindi siya pumayag, inilagay niya ang kanyang espada sa leeg niya. Huwag ninyo akong pilitin. Ang taong mahal ko ay si Dick Sisifong. Hindi ako magpapakasal sa sinuman. Mabuti na lang. Ipinaglaban niya ang kanyang buhay. Kaya't nakatakas siya sa lugar na iyon. Umiyak si NGTT. Masakit sa puso. Tiningnan niya ang kanyang ama at nagtanong. Bakit mo naman ako palaging G na ganito? Mula noon, ano ba talaga ang nagawa kong mali? Ang mga mata ni Wu Tai-A ay puno ng galit. Galit na galit siyang nagsalita. Hindi ka ba nahihiya na tanungin ako kung bakit? Kung hindi dahil sa iyo. Ganito ba ang kalagayan ng Wuklan ngayon? Kung hindi mo tinanggihan ang kasal sa Imperial Family, matatapak-tapakan ba ang Wuklan ng ibang mga angkan? Masyado ba tayong hinahamak ng iba sa loob ng maraming taon? Malungkot na nagtanong si NGTT. Ang iyong anak na babae sa iyong puso ay isang kasangkapan lamang para sa angkan. Ang kaligayahan ng iyong anak na babae ay hindi mahalaga kahit kaunti. Sumagot si Wu Tai-A, mula nang pinakasalan mo si Dick Sisifong. Hindi ka na anak ko. Sa totoo lang, niloko ka namin dito upang hindi lamang ipakasal ka kay Fang Fuonghong ulit, kundi upang kunin din ang iyong 4 na Little Treasures upang pagsilbihan ang kapakanan ng Wuklan. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga eksperto mula sa Wuklan ay kumilos. Pumalibot at umatake sa kanya. Nilayon na hulihin ang 4 na Great Divine Beasts bloodlines. Gayunpaman, isang napakalakas na puwersa ang sumabog. Ang napakalaking puwersa na iyon ay agad na nagpatalsik sa buong grupo. Agad na lumitaw ang mga anino ng Ancient Four Divine Beasts Ancestors.
Asul na dragon, vermilion bird, black tortoise, white tiger. Sabay-sabay silang lumitaw, umiikot sa ulo ng 5 tao. Ang puwersa na iyon ay nagpoprotekta kay NGTT. Ina, huwag matakot, poprotektahan namin kayo. Isang miyembro ng Wuklan ang sumigaw sa pagkamangha. Battle Emperor Realm. Nako, gaano katanda pa lang ang mga batang ito. At mayroon na silang lakas ng Battle Emperor Realm. Hindi nakapagtataka na ang Clan Master ay naglaan ng ganoong karaming pagsisikap sa pagkakataong ito. Nag-isip ng 1,000 paraan upang lokohin sila dito. Ang presyo na binayaran ay talagang sulit. Agad na tuwang-tuwa si Wu Tai at sumugod. Sa pagkakataong ito, talaga namang yumaman na ako. 1 taon at kalahati pa lang sila. At Battle Emperor Realm na. Basta mahuli sila at mapalaki ng mabuti. Sa hinaharap, tiyak na sila ang magiging pinakamalakas sa Tianluo World. Ang Wuklan ko ay babangon. Natataranta si NGTT. Agad na iniunat ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mga anak. Dick Long, bilisan mo at dalhin mo ang iyong mga kapatid. Iwanan mo sa akin ang lahat dito. Gayunpaman, ayaw umalis ng 4 na maliit na bata sa kanyang ina. Hindi kami aalis. Poprotektahan namin kayo, ina. Agad na lumingon si NGTT. Sumugod upang pigilan si Wu Tai nagmamadali niyang sinabi sa 4 na bata. Makinig kayo sa akin. Bilisan ninyo at umalis kayo rito. Huwag kayong manatili dito. Magdadala lamang kayo ng karagdagang panganib. Huwag nyo na akong pilitin na ulitin. Gayunpaman, siya ay 6th grade Battle Emperor lamang. Laban sa 9th grade Battle Emperor. Parang bato laban sa itlog. Sa isang galaw, si Wu Tai ay malubhang nasugatan si NGTT. Sinabi ni Wu Tai, gusto mong umalis. Hindi ako papayag. Kung ayaw kong umalis kayo. Walang sino man ang makakalabas dito. Si NGTT ay malubhang nasugatan. Nakaupo sa lupa, hindi niya isinasaalang-alang ang kanilang relasyon. Kahit ang kanyang sariling anak, maaari niya itong saktan ng walang awa. Ang 4 na little treasures ay tumakbo. Umiiyak ng walang humpay. Ina, okay ka lang ba? Ina, nakatayo si Wu Tai nakahalukip-kip. Malamig siyang sinabi, kung gusto ninyong mabuhay, huwag kayong magloko. Kung gagawa kayo ng galaw, papatayin ko ang inyong ina. Pagkatapos nito, masaya siyang tumawa. Aalagaan ko ang 4 na batang ito para sa iyo. Basta palakiin sila ng Wuklan ng mabuti. At sa pagpapalaki, gagamitin namin ang brainwashing methods. Kung gayon, sa hinaharap, hindi na nila malalaman kung ano ang Yiklan. Ang 4 Divine Beasts bloodlines ay tiyak na magiging malakas sa Tianluo World. Ang Wuklan ay babangon. Ano ang mahirap? Gayunpaman, hindi siya tumawa ng matagal. Sa kanyang likuran, may biglang lumitaw. Nagulat si Wu Tai at lumingon. Sa kalangitan, isang malaking demon beast ang lumilipad. May 3 anino sa kanyang katawan. Hindi malinaw kung sino sila. Nagtingala ang grupo. Nalaman nila na sa kalangitan ng Wu Mountain City, may lumulutang na isang napakalaking ibon. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa gintong liwanag. Mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw. Ang demon beast na ito ay napakalaki na tinakpan nito ang araw. Ang hangin mula sa kanyang mga pakpak ay nagdudulot ng malakas na hangin. Na halos mapatomba ang mga tao. Nagtingala ang 4 na little treasures. Nagulat, tingnan mo, may tao sa ibon na iyan. May taong nakakontrol ng ganoong kalaking demon beast. Imposible. Agad na lumukso ang isang tao mula sa katawan ng demon beast. Ito ay si Dick Kingpin na dumating na. Nagmamadali siyang sumigaw. Ina, okay ka lang ba? Nang makita ni Little Treasure si Dick Kingpin, tuwang-tuwa sila. Kuya, nandito si Kuya. Napakabuti. Nang makita ng mga Little Treasure si Kingpin, para siyang suporta nila. Tuwang-tuwa silang sumigaw. Kuya, dumating na. Napakabuti. Sa wakas, dumating na si Kuya. Nagmamadali si Dick Kingpin. Tumakbo upang tulungan ang kanyang ina. Ina, okay ka lang ba? Huli ang inyong anak. Pinagdusahan ninyo ang paghihirap. Si NGTT ay hindi pa rin sigurado. Okay lang ako. Anak, bilisan mo at dalhin mo ang iyong mga kapatid. Huwag kang manatili rito. Mas delikado pa. Ang 4 na little treasures ay pumalibot sa kanilang kuya. Ang pamilya na 6 na tao ay nagtipon. Isang napakasayang eksena. Ang mukha ni Wu Tai ay puno ng paghamak. Kung gayon,
Iyan pala ang first grade trash martial meridian ng Yi Clan. Ngayon, saan ka aasa upang dalhin sila papalayo? Sa sandaling ito, nang makita ni Dick Kingpin na malubhang nasugatan ang kanyang ina, hindi niya maiwasang makaramdam ng pighati sa kanyang puso. Ang kanyang puso ay parang tinusok ng libu-libong espada. Mahigpit siyang nagngangalit. Ang luha ay dahan-daang damaloy. Sa kanyang puso, ang galit ay kumulo. Naging madilim at malamig. Ang pagnanais na pumatay ay labis na matindi. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, gusto niyang sirain ang buong Wuklan. Kahit pa dumating ang Tian Wang Laozi upang pigilan siya. Isusugal niya ang kanyang buhay upang sirain ang lahat. Malamig na sinabi ni Dick Kingpin. Bilisan mo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Si Wu Tai-A ay may mapanuksong mukha. First grade trash martial meridian. Talaga bang sinasabi mo sa akin na gawin yan? Naglakas loob kang utusan ng iyong lolo sa tuhod na lumuhad. Mamatay ka, batang paslit. Ang mga mata ni Dick Kingpin ay kumikislap. Ang kanyang mga pupil ay agad na nagbago. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam kung sino ka. Kahit pa lolo mo siya, wala siyang pakialam. Agad niyang inilabas ang Tear Ant's Eye pupil. Sinimulan ng divine technique na Fast Tongue, Tear Ant's Eye. Sinabi lamang niya ang isang salita ng napakalamig. Lumuhad. Si Wu Tai-A ay halos walang pagtutol. Agad siyang yumuko, lumuhad sa lupa. Ang pagluhod na ito ay napakalakas. Ang lupa sa ilalim niya ay nabiyak. Naging isang malaking hukay. Ang kanyang kneecap ay nabasag. Narinig lang siyang sumisigaw ng, masakit. Nagpatuloy si Dick Kingpin. Yumuko. Si Wu Tai-A ay walang pagtutol. Agad niyang yumuko ang kanyang ulo sa lupa ng malakas. Ang pagyuko na ito ay napakalakas. Gumawa ng malaking ingay na narinig ng lahat. Gayunpaman, narinig lang siyang sumisigaw sa sakit. Hindi makalaban. Sa kanyang puso, nagtatanong siya, ano ba talaga ang nangyayari? Imposible iyan. Siya ay 9th grade Battle Emperor. Ang lakas niya, pero ngayon, gusto niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay parang pinindot ng 10,000 kilo. Hindi makagalaw. Kaya niya lang lumuhad ng ganyan nang walang magawa. Si Wu Tai-A ang kanyang ulo ay nakatungo kay Dick Kingpin at sa grupo ni NGTT. Patuloy na yumuyuko. Ang mga miyembro ng Wuklan na nakakita nito ay natakot. Ano itong sitwasyon? Bakit lumuhad at yumuyuko ang aming clan master? Siguro ang batang iyon ay gumamit ng espesyal na lihim na teknik. Imposible. Siya ay first grade martial meridian lamang. Huwag na nating sabihin ang paggamit ng lihim na teknik. Kahit ang ordinaryong kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi niya kayang masterin. Hindi pinansin ni Dick Kingpin ang paligid. Ang mga miyembro ng Wuklan ay nakatayo lang doon. Natigilan. Nakahalukip-kip siya. Hindi nag-aksaya ng salita. Sinabi lang ng isang pangungusap. Patuloy kang yumuko para sa akin. Si Wu Tai-A ay walang magawa kundi sumunod. Gaano man siya magsikap, hindi siya makakalaban. Galit siyang sumigaw. Mga walang silbi. Nanunood pa rin kayo. May maganda ba kayong pinapanood? Pinapakain kayo ng Wuklan para lang tumayo dyan. Wuklan martial artists. Kunin ninyo ang inyong mga sandata at atakihin ninyo si Dick Kingpin para sa akin. Sumugod ang isang grupo ng martial artists. Gayunpaman, ang Fast Tongue, Tear Ant's Eye, ay isang single target attack technique lamang. Hindi ito maaaring magamit sa grupong atake. Ngunit para kay Dick Kingpin, wala siyang dapat katakutin. Mayroon siyang 100 milyong dugo. Maaari siyang hayaan nilang saktan siya buong araw at hindi siya mamamatay. Bukod pa riyan, mayroon siyang bagay na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay. Walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid. Si Truong Thao lang. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin ang aking kuya? Kung gusto ninyong patayin ang aking kuya, dumaan muna kayo sa akin. Sumugod si Truong Thao lang. Agad niyang pinakawalan ang Liet Duang Quang Qi, Blazing Sun Yang Qi. Ang isang galaw na ibinagsak niya ay nagbago sa isang malaking kamay na nagpatalsik sa lahat ng martial artists. Pagkatapos noon, sinabi niya, nabuhay kayo ng walang katahimikan. Kaunting bagay lang. Gumagalaw na kayo. Ang mga miyembro ng Wuklan. Nang makita ang galaw na ito, nakilala nila na ito ay Liet Duang Quang Qi. Siya ay nasa elder rank ng Longhu Wuzong.
Mukhang tinawag niya si Dick Kingpin ng kuya, kanina. Ang elder ng Longho Wuzong ay isang sikat na tao. Bakit niya tinanggap ang isang first-grade trash Marshall Meridian bilang kanyang kuya? Habang nagkakagulo ang grupo nila sa ibaba, sa kalangitan ng Wu Mountain City, lumitaw ang isang nakaitim na lalaki. Lumilipad siya sa ere. Pinanood niya ang buong pangyayari kanina. Ang nakaitim na lalaki ay napapalibutan ng masasamang chi. Isang napaka-misteryosong puwersa ang nakapalibot sa kanya. Ngayon, siya ay nakangiti, nagpapakita ng kanyang puting ngipin dahil sa regular na paggamit ng PS toothpaste. Tama lang. Handa na kayo lahat. Naghihintay ako na mahuli kayong lahat sa isang huli. Lumipad siya sa labas ng tarangkahan ng Wu Mountain City. Libu-libong mga sundalo ng Imperial Empire ang naghihintay ng utos. Winagayway ng nakaitim na lalaki ang kanyang kamay. Mga matatapang na sundalo ng Empire. Maaari na kayong magsimulang kumilos. Sabay-sabay na sumugod ang mga sundalo sa lupa. Nagpakita sila ng malaking espiritu. Sumigaw sila ng malakas. Sinusunod ang utos ng emperador. Sa lakayin ng Wuklan. Sumugod. Patayin. 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 Ang malaking tarangkahan, na sarado mula kanina, ay biglang nasira, gumawa ng napakalaking tunog. Isang pangkat ng mga sundalo. Puno ng lakas. Ang sumugod. May hawak na matatalas na sandata. Napaka-agresibo. Nagulat si Dick Kingpin. Lumingon. Mga sundalo ng Imperial Family. Bakit sila narito? At sa mismong oras na ito? Hayop. Hinaharangan nila ang aking daan. Ang mga miyembro ng Wuklan. Nang makita ang mga sundalo ng Imperial Family, tuwang-tuwa sila. Parang may pista. Tingnan ninyo. Nandito na ang mga gwardya ng Imperial Family. Ha ha ha. Darating sila upang tulungan ang aming Wuklan. Sa pagkakataong ito, patay na sila. Kung magkakaisa tayo, hindi sila makakatakas kahit pa may pakpak. Gayunpaman, ang buhay ay hindi tulad ng pangarap. Ang mga sundalo ng Imperial Family ay pumasok at hindi nag-atubiling saktan ang mga miyembro ng Wuklan. Ang mga kabataan na masayang sumalubong kanina ay nasugatan at hindi nakahinga. Ang mga nasa likod ay nagulat. Ano ito? Bakit ganito? Isang tao sa mga sundalo ng Imperial Family ang nag-utos. Lahat, sumugod. Sino mang narito ngayon, walang sino man ang makakaligtas. Sa sandaling ito, narinig lamang ang mga sigaw ng tulong mula sa mga miyembro ng Wuklan. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Nagkamali kayo. Ang kalaban ay hindi ang mga miyembro ng Wuklan. Si Wu Tai-A na nakaluhod sa lupa, ay tumingala at sumigaw. Chen Zuan, anong gagawin mo? Bakit mo inaatake ang aming Wuklan? Hindi ba tayo ay magkakampi? Mayroon din tayong kasunduan ng kasal ni NGTT at ng emperador. Ang nakaitim na lalaking ito ay si Chen Zuan. Tulad ng tinawag sa kanya ni Wu Tai-A, lumulutang siya sa ere at sinabi kay Wu Tai-A, Wuklan Master. Wuklan Master. Sayang naman ang pagiging clan master ng isa sa apat na malaking angkan. Hindi mo pa rin nakikita ang problema. Sa totoo lang, isang pawn ka lamang ng Imperial Family. Ano ka upang maging kasunduan sa Imperial Family? Si Wu Tai-A ay nakaluhod doon. Hindi niya naintindihan ang sinabi niya. Hindi pa rin siya naniniwala sa kanyang narinig. Kung gayon, ang alyansa at ang kasal ay peke lahat. Nagpatuloy si Chen Zuan. Ngayon, nakuha na ng Imperial Family ang kanilang layunin. Panahon na upang puksain ang isang pawn na tulad mo. Pagkatapos nito, ginamit niya ang spiritual energy. Tinipon sa kanyang kamay, naging isang sibat, at mabilis na nagpakawala ng isang galaw tulad ng kidlat. Agad na tinusok ng galaw na iyon si Wu Tai-A, isang heart-piercing strike ang agad na kumuha ng kanyang buhay. Isang 9th grade battle emperor. Wala man lang siyang pagtutol o depensa sa atake na ito. Agad siyang namatay. Nang makita ni Dick Kingpin ang galaw na ibinagsak, naramdaman niya na pamilyar ang spiritual energy na ito. Kahit ang aura sa katawan ni Chen Zuan ay pamilyar sa kanya. Parang nakita na niya ito sa isang lugar. Mula nang pumasok siya rito, si Chen Zuan ay tiningnan lamang si Dick Kingpin. Makalipas ang ilang sandali, naunawaan ni Dick Kingpin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang tao mula sa Heavenly God Hall. Narinig din ni Truong Thao lang ang pangalan. Iyan ba ang Heavenly God Hall? Itinatag ito ng 10,000 gods. Walang imposible. Anuman ay maaaring gawin. Sila ay naroroon saan man sa Tianluo World.
Iyan ba ang Heavenly God Hall? Maliban sa Hautian Upper God, ang Heavenly God Hall ay ganap na hindi natatalo. Si Chen Zuan, na nakatayo roon, ay medyo natigilan. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis siyang makikilala ng batang iyon. Malamig siyang tumawa, kaunting talino. Sayang lang, huli na ang lahat. At si Chen Zuan na ito ay isang Emperor Realm expert. Mas mataas sa Battle God rank. Nagpakita si Truong Thao lang ng masayang ngiti. Ha ha ha. Agad niyang ginawa ang hakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay masaya. At nagsalita siya ng malakas. Kuya, mula pagkabata, mayroon akong pangarap. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang isang Diyos. Ngayon, pwede ba tayong pumatay ng isang Diyos para sa kasiyahan? Pagkatapos magsalita, sumabog ang kanyang chi. Ang Liet Buang Kuang Qi, Blazing Sun Yang Qi, ay binuksan. Lahat ng gintong chi ay parang buhawi sa kanyang katawan. Makapal. Ang second level ng Liet Buang Kuang Qi. Great Perfection Realm. Pagkatapos nito, sumugod siya diretso kay Chen Zuan na nakatayo sa himpapawid. Nang makarating siya, ang nakaitim na si Truong Thao lang ay nagbago sa Naruto. Ginamit ang Shadow Clone Technique. 5 Truong Thao lang ang lumitaw. Pumalibot kay Chen Zuan. Bawat anino ay nagpakawala ng galaw. Nilayo ng nakaitim na lalaki. Hindi makatakas sa pagkakapulupot na ito. Si Truong Thao lang ay nagpakawala ng palad. Tanggapin mo ang aking galaw. Gayunpaman, ang antas ay masyadong malayo. Nahawakan ng nakaitim na lalaki ang ulo ni Truong Thao lang. Batang paslit na walang alam sa mundo. Ako ay Diyos. Paano mo ako makakalaban? Si Truong Thao lang ay nasa disadvantaged position. Ang taong ito ay napakalakas. Agad na nawala ang mga clone sa paligid. Tumawa ang nakaitim na lalaki. Parang langgam. Gusto mong atali ang elepante. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Biglang nagbago ang mukha ni Truong Thao lang. Nagulat siya. Medyo natarante siya. Parang nakakakita ng multo. Dahil sa ilalim ng itim na balabal. Walang pisikal na anyo. Hindi siya tao. Nagulat siyang sumigaw. Ang iyong katawan. Bakit ganyan? Tumawa ang nakaitim na lalaki ng masaya. Ito ay isang divine body. Ang iyong mga atake ay hindi makakasakit sa akin. Ang mga mortal ay nais masugatan ng Diyos. Hindi mo magagawa yan. Swerte ka na makita mo ang katawan ng isang Diyos sa low-level dimension na ito na Tianluo World. Walang sino man ang makakalaban sa katawan ng isang Diyos. Isang galaw ang ibinagsak ng nakaitim na lalaki. Agad niyang pinatalsik si Truong Thao lang sa lupa. Ang galaw na ito ay napakalakas na sinira nito ang lupa at ginawa itong isang malaking hukay. Sinabi niya, ngayon, tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nakaitim na lalaki ay gumawa ng mga sign sa kanyang mga kamay. Isang malaking ingay ang umalingaw-ngaw. Parang nabutas ang langit. Isang dulo ng espada ang dahan-daang lumitaw. Ang aura sa paligid ay naging madilim. Ang buong Wu Mountain City ay parang nilamon ng dilim. Isang malaking espada ang tinawag mula sa kalangitan. Dahan-daang bumagsak. Ang espada na ito ay naglalabas ng mapaniil na aura sa mga tao sa ibaba. Sumigaw ang mga miyembro ng Wu Clan nang makita ito. Nako, iyan ay divine technique ng Diyos. Isang nataranta ay halos maihi. Patay na tayo. Sa pagkakataong ito, hindi tayo makakatakas. Ang nakaitim na lalaki ay nagpakita ng mukhang bungo. Ang kanyang paligid ay puno ng masasamang chi. Parang galing siya sa walang katapusang kadiliman. Nakangiti siyang masaya. Mamatay na kayong lahat, mga langgam. Sa isang galaw ng espada. Nagkawasak ang langit at lupa. Ang buong langit ay naging isang madilim na kulay. Ang galaw na ito ay hindi mapigilan ng mga tao sa ibaba. Sa sandaling ito, si Dick Kingpin ay kumuha ng isang espada sa kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay umuusok na ngayon. Ang espada ay nagliyab ng matindi. Sinusunog ang paligid niya. Agad niyang tinanong ang sistema. Maaari ba itong gamitin ang soul-slaying sword, Tramhan Kiem? Si Dick Kingpin ay may hawak na soul-slaying sword. Nagliliyab. Lumitaw ang magandang sistema. Ang kapangyarihan ng soul-slaying sword ay napakalakas. Ang Tianluo World na ito ay hindi makakayanan ng kanyang kapangyarihan. Hindi mo ito maaaring gamitin ng masyadong matagal. Kung hindi, sisirain nito ang buong kontinente. Sinabi ni Dick Kingpin. Isang maliit na divine spirit lamang. Upang patayin siya, kailangan lang ng isang pagtalon. Hindi ko ito gagamitin ng masyadong matagal.
Kaya gamitin mo na. Malamig na tumawa ang nakaitim na lalaki kay Dick Kingpin. Ginamit mo pa ang isang sirang espada. Siguro balak mong gamitin ang sirang espadang iyan upang kopyahin ang aking divine technique. Ang isang trash na tulad mo. Huwag na nating sabihin ang espada. Kahit pa divine artifact, ano ang magagawa sa akin? Si Dick Kingpin ay walang pakialam na sumagot. Hindi siya nag-aksaya ng salita. Si Dick Kingpin ay bahagyang gumalaw. Kinaladkad niya ang espada sa lupa at ibinagsak ito. Isang pagtalon ang gumawa ng isang galaw na parang karit na lumipad patungo sa langit. Ang paggamit ng ganitong antas ng sandata ay medyo mahirap para kay Kingpin. Sa ngayon, hindi pa niya kayang ilabas ang kapangyarihan ng mga divine artifacts. Ginawa ni Dick Kingpin ang lahat ng kanyang lakas. Isang malakas na soul-slaying ang sumabog. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay napakalaking. Mas malakas pa ito habang tumatagal. Sa wakas, naglabas ito ng walang katapusang kapangyarihan. Sinira ang divine technique ng nakaitim na lalaki. Ang espada na tinawag niya ay nasira ng isang galaw na ito. Sa sandaling ito, ang mga pupil ng nakaitim na lalaki ay agad na nawala. Ang makakita ng espadang ito ay nagpagulat sa kanya sa lugar. Hindi siya nakapag-react. Nagsalita lamang siya ng nataranta na boses. Ito. Ang espadang ito ay dumiretso sa kanya. Ang espadang ito ay dala ang walang katapusang pagnanais na pumatay ni Dick Kingpin. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay napakatakot. Ang pagnanais na pumatay na naipon pagkatapos ng pagpatay sa Myriad Realms battlefield ay hindi isang bagay na kaya ng mga tao sa dimensyon na ito. Ang nakaitim na lalaki ay nakatayo roon. Hindi makagalaw. Ang lakas na ito ay lumampas sa isang Diyos. Imposible. Paano magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas sa mundong ito? Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan. Agad na pinatay ng espadang ito ang nakaitim na lalaki. Hindi siya nakapag-react o nakapagdepensa kahit kaunti. Ang Heavenly God Hall, napakataas at walang kapantay. Ngunit ngayon ay namatay sa low-level Tianlua World. Talagang isang biro sa mundo. Ang mga sundalo ng Imperial Family sa ibaba, na nagpatayan sa Wuklan. Nataranta silang tumingala at nakita na nawala na ang nakaitim na lalaki. Nagsimula silang matakot, kahit ang elder ng Heavenly God Hall. Namatay, patay na. Talagang naging tanga tayo sa pagkakataong ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Sumigaw ang isa. Ano pa ang tinitingnan ninyo? Bilisan na kayo at tumakas. Ang natitirang sundalo ay lumingon at tumakas. Para sa kanila, ang pagligtas ng buhay ang mahalaga ngayon. Kung wala na ang elder ng Heavenly God Hall, paano nila kakayanin sina Dick Kingpin? Si Truong Thao lang ay nakatayo roon. Tuliro, sa sandaling ito, labis siyang nagulat. Ang kuya ay talagang kayang patayin ng Diyos. Napakagandang tingnan. Mas mayabang pa ito kaysa sa akin kanina. Si Ton Huyn sa tabi ay nagulat rin. Tinakpan ng kanyang bibig. Siya. Ganoon siya kalakas. Hindi ko napansin kanina. Pagkatapos ng isang atake, si Dick Kingpin ay ngayon ay walang lakas. Hindi niya mahawakan ang soul-slaying sword. Mabilis na inilagay ni Dick Kingpin ang espada sa sistema. Dahan-daang naglaho ang espada. Nag-abiso ang sistema, dahil napakalakas ng soul-slaying sword. Ang host ay nagkakaroon ng backlash. Patuloy na nawawalan ng dugo. Bilisan po ninyong punan ang dami ng dugo. Bumagsak si Dick Kingpin. Sa sandaling ito, wala siyang lakas sa kanyang katawan. Patay. Masyado akong gumamit ng lakas. Malapit na akong mahimatay. Agad na tumakbo si NGTT at ang 4 na Little Treasures. Ang 5 tao ay lubos na nag-aalala para sa kanya. Nataranta si NGTT. Anak, okay ka lang ba? Ang mga Little Treasures, habang tumatakbo, ay umiiyak. Kuya nasugatan. Kuya, okay ka lang ba? Si Dick Kingpin ay nakahiga sa lupa. Parang estatwa. Galit na galit niyang naisip. Ang seal ay hindi pa ganap na nasira. Hindi sapat upang maipakita ko ang aking buong lakas. Si Ton Huyn, na nag-aalala, ay tumakbo upang tingnan si Dick Kingpin. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Ton Huyn. Ton Huyn, bilisan mo, pauso mo ako. Nagulat si Ton Huyn. At nahihiya, namula siya. Pauso. Hindi maganda iyan. Hindi ito maaari. Si Ton Huyn ay nag-isip ng ilang sandali.
Iniligtas niya ako isang beses. Ngayon ay nasa problema siya. Kung tatanggihan ko, hindi ba't parang ayaw kong suklian ang kanyang kabutihan? Nagpa siya si Ton Huyn. Sige na, pasusuhin ko na. Ano man ang mangyari, mas mahalaga ang buhay. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang dalawang kamay niya at inilagay ang mukha ni Dick Kingpin sa kanyang kaluluwa. Si Dick Kingpin ay natigilan. Ano ang ginagawa niya? Pero, talagang masarap. Sumugod ang isang little treasure. Tita, ang ibig sabihin ni kuya ay ipapasuso mo ang dugo. Sabihan mo si tita na gamutin ang kanyang sugat. Hindi niya ibig sabihin na literal na pasusuhin. Nang marinig ito ni Ton Huyn, nagulat siya. Ganoon ba iyon? Nahihiya siyang namula. Sa sandaling ito, nahihiya siya. Hindi niya alam kung saan magtatago. Sumagot siya. Alam ko na. Kinuha niya ang isang hilang pil at isinubo sa bibig ni Dick Kingpin. Dahil sa hiya, isinubo niya ito ng napakalakas. Naghahanap lang ako ng Pyldores. Hihihi. Si Dick Kingpin sa sandaling ito ay parang nasa impyerno. Gamot ba ito para sa sugat o pinsala? Matapos inumin ang Pyldores, nag-abiso ang sistema. Nalaman ng sistema na ang hilang pil ay nagpapabalik ng dugo. Ang dami ng dugo ay dahan-daang bumabalik. Si Dick Kingpin ay dahan-daang gumagaling. Niyakap ng ina ang anak. Tian, okay ka lang ba? Sinabi niya. Okay lang ako. Kanina, pumasok lang sa katawan ko ang clan ancestor. Halos hindi ko na makontrol. Nagtatanong ang ina. Clan ancestor ang pumasok sa katawan mo. Tama. Kung hindi, paano ko mapapatay ang divine spirit kanina? Si Truong Thao lang, sa sandaling ito, ay seryoso rin na nagtanong sa kanya. Kuya, kanina, may ilang tao mula sa Imperial Family ang nakatakas. Kailangan bang habulin sila ng inyong nakababatang kapatid upang alisin ang mga panganib sa hinaharap? Sinabi ni Dick Kingpin. Hindi na kailangan. Hindi sila makakatakas kahit pa tumakbo sila. Huwag kang mag-alala. Ang mga takot na sundalo ay tumatakbo palabas ng Wu Mountain City. Takot sila. Hindi naglakas loob na lumingon. Sinabi ng commander, Bilesen. Bumalik na tayo at mag-report sa emperador. Ang mga tao ng Yi Clan ay kayang pugutan ang Diyos. Ang kanilang lakas ay hindi masusukat. Hindi sila mahina tulad ng sinasabi sa balita. Habang tumatakas sila, naharangan sila. Malakas ang hangin. Sunod-sunod na bugso ng hangin ang humahampas sa kanila. Pinipigilan silang tumakbo. Sa kalangitan ay naroon ang Kim Zthiu. Kumikislap sa liwanag. Hinaharangan nito ang tarangkahan ng syudad, na nagpapalala sa takot ng mga sundalo. Hindi sila makatakbo. Ginagamit ni Kim Zthiu ang kanyang chi. Ginamit ang kanyang ultimate technique. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang napakalakas na spiritual energy. Parang kanyan. Ang mga sundalo sa ibaba ay hindi kinaya ang atake na ito. Sumigaw sila sa takot. Ligtas ninyo kami. Tulungan ninyo kami. Lahat ng sundalo ay napuksa. Walang nakaligtas na labi. Sa sandaling ito, sa Great Hall ng Imperial Palace, si Fang Fuonghong ay nakaupo sa kanyang trono. Natanggap niya ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Kamahalan, ang piling hukbo na ipinadala namin sa Wu Clan ay nalipol. Wala ni isa ang nakabalik. Ang mga piling assassin na pumasok sa Yi Clan ay naambush. Ang buong hukbo ay nalipol. Nang matanggap ni Fang Fuonghong ang balita, agad siyang nagalit. Malakas siyang binagsak ang kanyang kamay sa sandalan ng kanyang upuan. Ang mukha ni Fang Fuonghong ay naging madilim at napakapangit. Galit siyang sumumpa. Mga walang silbi. Lahat ng malalakas sa Yi Clan ay nasa Myriad Realms battlefield. At hindi ninyo pa rin kaya ang Yi Clan. Gusto ninyo bang umakyat sila sa aking ulo bago kayo masisiyahan? Si Dick Sisifong. Noong naroon pa siya, hindi ganyan. Ngayon, isang trash anak ang gustong umakyat sa aking ulo. Nagpatuloy sa pag-report ang isang opisyal. Kamahalan, ang Yi Clan ay hindi kasing simple ng kanilang ipinapakita. Marami pa silang hidden forces. Bukod pa rito, ayon sa aking kaalaman, kasama ni Dick Kingpin si Truong Thao lang, isang elder ng Longhu Wuzong, na palaging nasa tabi niya upang protektahan siya. Nagtanong si Fang Fuonghong. Ang number 1 sa mundo. Si Truong Thao lang. Tama po, kamahalan. Ang number 1 sa mundo. Si Truong Thao lang. Ayon sa mga chismis. Bukod pa roon,
Si Tan Huyn ng Huayan sect ay kasama rin niya. Ang mukha ni Thong Fuonghong ay lalong naging pangit. Mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang kamao. Kung may relasyon ang Yi clan sa Longhu Wuzong at Huayan sect. Ngayon ang Yi clan ay hindi na niya maaaring galawin. Biglang, isang tao ang pumasok sa Great Hall. Naglakad siya, nakahalukip-kip sa likod niya. Kamahalan, ang Longhu Wuzong ay nakagawa ng problema para sa inyo. Nagulat si Thong Fuonghong. Lahat ng ito, Chu Daoming, Master Chu. Nag-aalala siya na baka si Master Chu ay nagpunta para sa usapin ni Truong Thaulang at makipag-ayos sa kanya. Siya ay isa sa 4 Great Tianshi ng Longhu Wuzong. Si Chu Daoming, Master Chu, matandang Chu, ay naglakad. Hinahaplos ang kanyang balbas. Si Truong Thaulang ay isang maliit na trash alagad ko lang. Ang number 1 sa mundo sa Tianluo World. Ngunit tinanggap ang isang first grade trash martial meridian bilang kanyang kuya. Ang uri ng tao na ito ay nakakahiya. Anong karapatan niya na pamunuan ang aking Longhu Wuzong? Gagawin ko siyang mawala sa mundong ito magpakailanman. Hayaan silang pumunta sa kabisera. Ako mismo ang aayos ng lahat. Sa sandaling ito, sa Southern Region, Nam Tian City, si Zhao Zhao ay lubos na nag-aalala. Ang kanyang puso ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Young Master ngayon. Matagal na siyang wala, hindi pa rin nakakabalik. At ang ginang kasama ang 4 na little treasures. Ligtas kaya sila? Sa loob ng ilang araw na ito. Araw-araw siyang naghihintay. Hindi niya alam kung anong gagawin para kay Dick Kengthin. Paulit-ulit niyang binibigkas ang Dao Te Ching. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Zhao Zhao ang grupo ni Dick Kengthin na bumabalik. Si Dick Kengthin ay kasama ang kanyang ina at ang 4 na little treasures. Sa likod nila, hindi mawawala, si Truong Thaulang. Lahat sila ay ligtas na nakabalik. Masayang sumigaw si Zhao Zhao. Young Master. Agad siyang tumakbo at niyakap si Dick Kengthin. Masayang sumigaw si Zhao Zhao. Young Master. Sa wakas, nakabalik ka na. Masaya si Dick Kengthin. Ay, bakit naman ganyan ka-excited? Tiningnan ni Dick Kengthin si Zhao Zhao. Medyo nasasaktan ang kanyang puso. Ilang araw lang siyang wala. Pero si Zhao Zhao ay mukhang napakapayat. Zhao Zhao. Pamayat ka, pero, mas maganda ka, ha ha ha. Ang mga mata ni Zhao Zhao ay tumingin kay Dick Kengthin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Para sa kanya, wala nang mas masaya kaysa ngayon. Nahihiya si Zhao Zhao. Ang makita lamang ang Young Master na ligtas na nakabalik. Siyempre masaya si Zhao Zhao. Bukod pa rito, may gusto pang sabihin si Zhao Zhao sa Young Master. Nagtanong si Dick Kengthin. Anong bagay? Nagpadala ng balita ang Winehouse. Sinabi nila sa akin na ibigay ko agad sa Young Master. Inabot ni Zhao Zhao ang isang sulat. Young Master. Ito ang sulat. Hawak ang sulat sa kanyang kamay. Si Dick Kengthin ay may pakiramdam na may mali. Ang Winehouse ay kusa na nagpadala ng balita. Tiyak na may nangyari. Hindi kaya nila ito masolusyonan. Kaya kailangan nilang magpadala sa akin. Baka malaking problema na naman. Pagkatapos basahin, lumingon si Dick Kengthin at umalis. Mukhang kailangan niyang solusyonan kaagad ang bagay na ito. Sinabi niya kay Zhao Zhao at sa kanyang ina. Zhao Zhao, ina, maghintay kayo sa bahay. Kailangan kong ayusin ang ilang problema. Nagtatanong ang ina. Anong bagay? Bakit ka nagmamadaling umalis? Mahalaga ba yan? Nagtago pa rin si Dick Kengthin sa kanila ang tungkol sa lihim na puwersa ng Yi clan. Sa Tianluo World na ito, ano ang hindi kayang ayusin ng Young Master na ito? Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila. Pagdating pa lang sa hagdanan, napapalibutan na siya ng mga magagandang dilag. Oh, Young Master, pumasok po kayo. Gwapo, nandito para magsaya. Parang ang isang nawalan ng pamilya ay regular na bisita rito. Pagpasok sa loob, nagbago siya ng 180 degrees. Dalawang magandang dilag ang naglingkod kay Dick Kengthin mula ulo hanggang paa. Master, kumusta ang serbisyo namin? Comfortable po ba ang masahe? Si Dick Kengthin ay lubos na comfortable. Kagagaling lang niya sa malaking labanan. At ngayon ay minamasahe siya. Napaka-comfortable. Bilisan ninyo at sabihin sa akin. Bakit ninyo ako tinawag dito? Sinabi ng dalawang magandang dilag. Hindi po kami ang tumawag sa inyo. Master, tinawag po namin kayo para lang sumunod sa utos.
Kailangan ninyo po mag-ingat sa susunod. Medyo nagulat si Dick Kingpin. Sinunod ang utos. Kung gayon, hindi ba kagyat na bagay ito? Kailangan ko pa ring mag-ingat. Agad na naglaho ang dalawang magandang dilag sa tabi niya. Ang kanilang galaw ay napakabilis. Sa isang kisap mata, wala na sila. Naiwan si Dick Kingpin na nakaupo sa upuan. Hindi alam ang gagawin. Ang young master na ito. Pinaglalaroan ba ako? Biglang, isang figura ang napakabilis na halos hindi masundan ng mata. Sa isang kisap mata, nakapasok na siya sa silid ni Dick Kingpin. Agad na tumayo si Dick Kingpin. Ang pumasok ngayon ay hindi simple. At may pagnanais pang pumatay laban sa young master na ito. Kaaway ba siya ng Yiklan? Ipinadala ba siya ng Imperial Family? O nagpasok ba ang apat na malaking angkan ng mga assassin? Agad na lumitaw ang isang figura. May suot na maskara sa mukha. Ang buong katawan ay nakasuot ng madilim na kulay ube. Mukhang isang assassin na ipinadala. Itinutok niya ang kanyang kutsilyo kay Dick Kingpin. Ang galaw na ito ay napakabilis. Mahirap iwasan. Bukod pa rito, si Dick Kingpin ay first-grade Martial Meridian Trash lamang. Gayunpaman, ang saksak na ito ay diretso sa noo niya. Ngunit si Dick Kingpin ay kalmado. Nakatayo roon. Hindi gumagalaw kahit kaunti. Hindi umiilag o nagtatanggol. Agad niyang naharang ang galaw na ito gamit ang dalawang daliri. Ang dalawang daliri ay mahigpit na kinuyam ang kutsilyo. Siya ay Trash Martial Meridian. Ngunit siya ang paboritong anak ng may akda. Paano siya mapapatay? Ang paraan ng paghawak ng kutsilyo gamit ang dalawang daliri ay talagang nangingibabaw. Si Dick Kingpin, simula kanina, ay nag-obserba na at alam na kung sino ang assassin. Hawak ang kutsilyo. Tinanong niya siya, kung tama ang hula ko. Ikaw si Ziken, self-holding. Nagulat si Ziken. Ako ay nag-disguise ng napakagaling. Ngunit nakilala pa rin ako ng batang ito. Agad siyang nagtanong kay Dick Kingpin. Paano mo nalaman? Gumamit si Dick Kingpin ng chi. Isang galaw ang agad na nagwasak sa kutsilyo. Si Ziken ay pinalipad ng galaw na iyon. Divine level cultivation expert. At nakasuot pa ng kulay ube dito. Bukod sa Yuanzhang, din, ng lugar na ito. Si Ziken. Walang iba pang tao. Natalo si Ziken sa galaw na iyon. Akala ko ikaw ay isang taong hilig sa alak at babae. Hindi ko inasahan na mayroon ka ring kaunting kakayahan sa pag-obserba. Nag-disguise ako ng ganyan. At nakilala mo pa rin. Medyo hindi masaya si Dick Kingpin. Sino ang young master na ito? At naglakas loob kayong magloko. At naglakas loob pa kayong tawagin akong trash. Itinaas ni Dick Kingpin ang kanyang kamay at ginamit ang Divine Technique Fast Thong, Tear Ants Eye. Naglakas loob kang sabihin iyan sa master. Ikaw ang unang naglakas loob gawin iyan. Bilisan mo at lumuhod ka para sa akin. Si Ziken, isang battle god expert, ay hindi pa rin makakalaban sa divine technique na ito. Nanginginig siya. Lumalaban. Young man, huwag kang maging masyadong malupit. Ang iyong tatay, noong nandito pa siya, hindi naglakas loob na ganyan ang utusan ako. Huwag na nating sabihin ang pagluhod at pagbigay galang. Lumuhod ka o hindi, huwag mo akong galitin. Si Dick Kingpin ay seryoso. Hindi siya nagbibiro kahit kaunti. Upang makipag-ugnayan sa isang malakas na subordinate na tulad nito, kailangan niyang magpakita ng kaunting awtoridad. Kung hindi, sa hinaharap, ituturing niya ang kanyang sarili bilang amo at hindi siya ang master. Sa kanyang mga mata, si Ziken ay hindi makakalaban sa divine technique na ito. Paano kakayanin ng isang battle god na tulad niya ito? Si Ziken ay maaari lamang mangalngal sa galit sa kanyang puso. Hindi makapagsalita. Sa wakas, napasuko rin siya at lumuhod sa lupa. Kahit hindi siya masaya, paano siya makakalaban? Sinabi ni Ziken, magbigay galang. Master, nakatayo roon si Dick Kingpin. Napakataas. Ang young master na ito ay hindi kayang kontrolin ka. Sinabi ni Dick Kingpin. Kung gayon, tama. Kailangan nating magkaroon ng malinaw na mga alituntunin. Bakit mo ako tinawag dito? Inabot ni Ziken ang isang sobra. Bago umalis si Tribal Chief Yi, naghanda siya ng mga arrangements para sa inyong pagpasok sa Kenglan Academy. Ito ang rekomendasyon para sa inyong kwalipikasyon sa pagpasok. Hanggat pumasok kayo sa Kenglan Academy, ang Dongfang family ay hindi maglakas loob na maging bastos. Poprotektahan kayo ng Dean ng Academy.
Hinawakan ni Dick Kingpin ang rekomendasyon. Mukhang napakaaalala sa kanya ang kanyang tatay. Bago umalis, hindi niya nakalimutang gumamit ng suhol upang mapasok siya. Maingat siyang nag-ayos. Tiyak na may nakatagong kahulugan. Susundin na lang niya ang kanyang arrangement. Matapos matanggap ang rekomendasyon na iniwan ng kanyang tatay, umuwi na rin si Dick Kingpin. Madilim na rin ang kalangitan ngayon. Ang buwan ngayong gabi ay talagang bilog. Pagkalipas ng 2 araw at 1 gabi, nakauwi na rin si Dick Kingpin. Ang bahay ngayon ay masaya at abala. Naroon si NGTT at ang 4 na little treasures. Pati sina Zhao Zhao at Truong Thao lang na naglilinang. Ina, nandito na ako. Tumakbo si NGTT. Nag-aalala na nagtanong, kumusta ang pagpunta mo sa labas? Okay ka lang ba, anak? Natakot si Dick Kingpin na mag-alala ang kanyang ina. Kaya sinabi niya sa kanya, Ina, kailangan ko pumunta sa Kenglan Academy. Inayos ito ng aking tatay kanina. Medyo nagulat si NGTT. Kenglan Academy. Tama, naniniwala ako na may dahilan ang pag-ayos ng aking tatay. Kaya pupunta ako upang tingnan. Tumayo rin si Truong Thao lang at lumapit upang magtanong. Kuya, kailan po ang inyong pag-alis? Ayon sa alam ni Dick Kingpin, malapit na ang simula ng klase. Bukas na tayo aalis. Kung hindi, mahuhuli tayo sa klase. Si Zhao Zhao ay handang sumunod at maglingkod sa young master. Basta kasama niya ang young master. Handa siyang pumunta saan man. Sinabi ni Dick Kingpin kay Truong Thao lang at Zhao Zhao. Bilisan na ninyo at maghanda sa loob. Sasama kayo sa akin sa kabisera. Medyo nagulat si Truong Thao lang. Ganoon ka bilis. Nako, sa wakas, dumating na rin ang oras ng pamamaalam. Dumating ang oras para pumasok si Dick Kingpin sa academy. Hinawakan ni NGTT ang kamay ni Dick Kingpin. Xiao Tian, pagkarating mo sa kabisera, agad mong ipaalam sa amin. Ingatan mo ang iyong sarili habang naglalakbay. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Hindi gaanong nagbago ang mukha ni NGTT. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Ang Kenglan Academy sa kabisera ay nasa ilalim ng ilong ni Fang Fuonghong. Para kay Dick Kingpin, iyon ang pinakamapanganib na lugar. Ang 4 na little treasures ay ayaw rin mahiwalay sa kanilang kuya. Kuya, mamimiss ka namin pag alis mo. Sinabi rin ni Dick Tuak, Yikay. Ako rin. Sinabi ni Dick Kingpin sa kanyang ina. Ina, huwag mag-alala. Aalagaan ko ang aking sarili. Pagkatapos noon, lumingon siya sa mga bata. Kayo sa bahay, kailangan ninyong makinig sa inyong ina. Alam ninyo. Agad na tumango si Dick Tuak. Opo, magiging masunurin po si Dick Tuak. Medyo malungkot din si Dick Long. Kuya, huwag mag-alala. Susundin namin ang aming ina. Naalala namin lahat ng itinuro mo sa amin. Tumango si Dick Long. Kuya, huwag kang mag-alala. Naaalala ko lahat. Naaalala ko rin sila. Hihikayatin ko sila na maglinang. Kung gayon, mabuti. Aayusin ko ng kaunti at maghahanda para sa paglalakbay patungo sa kabisera. Ang layunin niya sa pagpunta sa pagkakataong ito ay hindi lamang ang Kenglan Academy. Kailangan niyang mabilis na mahanap ang natitirang Heavenly Books upang ganap na masira ang talent seals. Ang Heavenly God Hall sa itaas ay naghihintay sa kanya upang makipag-ayos. Makalipas ang ilang araw, ang capital city, Tianluo City, ang una at pangunahing lungsod sa Tianluo Kingdom. Ang lawak nito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Namtian City. Sina Dick Kingpin, Truong Thao lang, at Zhao Zhao, 3 tao ang nakatayo sa simula ng kalsada. Nagpapakita ng hitsura ng mga galing sa probinsya na nabibighani sa marangyang kabisera. Hindi nila mapigil ang magsalita. Ito ang number 1 city ng Tianluo Kingdom. Talagang maganda. Ang Kenglan Academy ay maaaring itayo dito. Tiyak na hindi masama iyan. Agad na tinitigan ni Truong Thao lang ang isang babae. Kuya, tingnan ninyo iyon. Talagang malaki. Napakalaking. Parang sisubog na. Sino ang makakakayanan? Si Truong Thao lang ay may mukhang takot. Lumaki ang kanyang mga mata. Parang lalabas na ang mga dalaga sa paligid. Nang makita ang itsura ni Truong Thao lang, hindi nila mapigil ang magsalita. Probinsya. Tiyak na galing sa probinsya. Ganyan tingnan ang mga parang baliw. Si Dick Kingpin ay kasama si Zhao Zhao. Pareho silang pumunta sa isang marangyang tindahan ng damit.